Alright, so ayan nga, i-update ko muna kayo dito sa ating mga breeders. So, ito yung ibon na galing kay Sir Luigi Lerona. Medyo naglulugon siya. Isasalpak sana natin for stock bird, pero patapusin muna natin yung lugo niya, tapos isalpak na natin. Then ito naman yung naka-MMFC natin, finisher ng matnog. Ito medyo nagugustuhan ko to ngayon kasi ilang beses nang nakapagpa-uwi talaga, kukunat talaga ng kalapati ni Sir Richie Alan De Leon. Bali ito ay galing kay doon sa breed ko kay Proud Resurrection, pero may dugo ito ng ibon ni Richie Alan De Leon or nung yoko niya. So na-breed na natin to. Grabe ang gaganda ng katawan, ang lalaki. Ito siya, ayan. Nandun na sa ating Flyers Loft yun, yung anak nito. Gaganda ng hipo ng mga anak nito. Kinross naman natin siya dun din sa ibon na 8 overall galing kay Ralph Reselection na may dugo rin ng yoko. Tapos sino pa bang mga nakabreak natin? Ito yung finisher natin ng Kalbayog. Bali hindi tayo nag-race na to, si Sir Ezekiel Lunar. Ayan, direct galing sa kanya to. Ilocano ex Desmet to. Kung nakita niyo yung ating vlog nung nakaraan, siya yan, nakapahinga na rin. Tapos ito naman, anak din ng champion sa North. LUPHA ata yung ano nito, ring nito, double banded North South. Tapos yung ibon natin na galing kay Sir Jaime Lim, nag-i-Spiderman. Ayan, din yung direct na nakuha natin kay Sir Jaime Lim, hen naman siya. Ayan. Mga pahinga muna sila ngayon. Preparation din to para sa pag-breed natin ulit pang stock bird. So sa cock section naman, pasok tayo sa cock section guys. Alright, so dito sa cock section may mga nahalo na seater. May ilang seater dito, ayan yung puting yan. Tapos itong mga finisher ng Allen Samar, nakuha rin natin sa Taytay Rizal. Ayan, mga finisher yan, dalawang blue bar na yan. Tapos yun yung imported natin galing USA, galing kay Sir Carlson Pascual naman. Ayun yung 8 overall na grizzle galing sa brad natin kay Ralph Resurrection, yan yun. 8 overall siya ng North. And then itong isang Andalusian dito, ito yung medyo pumaling-paling kasi yung ilong, ipang-uubi sana natin to. Naka-comring na siya, ipang-uubi sana natin. Kasi ang problema nga, halos di na lumilipad. Grabe yung laki ng katawan. Subukan na lang natin siyang gawing stock bird. Subukan natin i-breed kung kakana yung mga anak niya. So dito naman sa side na to, wala na mga ito yung Vandenbroek na opal. Tapos ito yung seater na saddle. Ayan, medyo mimismart kasi to. Hinahanapan natin ng makinis na saddle hen para ma-breed natin siya. So siguro baka mamaya alisin na rin namin yung mga ibang mga seater na nandito para hindi naman masyadong crowded, para makapagpahinga ng maayos yung ating mga stock bird. So ito yung ating stock bird loft. Right. Alright, so ayun nga, kinukuha na ni Shad yung bumalik natin na Bio Pigeon. Bali itong ibon natin na Bio Pigeon na to is 9 months siyang nawala. Kung makikita nyo dun sa vlog natin, siya yung dapat na direct na ibon na galing Bio Pigeon na ilalaro natin. So ito, kinukuha niya, napapakita natin sa inyo anong nag-itsura after 9 months. Napabilib ako na itong ibon na to, isipin nyo, 9 months, bumalik pa. YB pa siya nun, pero ngayon mukhang nilaspag na siya based doon sa pagkakakita natin. Alright, so ito nga yun, yung ibon natin na galing ng Bio Pigeon. Bali direct nang galing ng Bio Pigeon to, nawala siya. Nawala tong ibon na to at nakabalik. Ayan, kung makikita nyo, ayan o, Bio Pigeon. So ito yung ibon na tinitraining sana natin, na ilalaro sana natin, kaso nung binato ng Moncada, parang ilang kilometers ba yung Moncada dito, mga 60 kilometers, mga ganun siguro, mga 60 kilometers, nawala siya, hindi siya nakauwi. So akala ko ano na nangyari, pero siguro tumukod or syempre nakita siguro na Bio Pigeon, hindi na pinakawalan. Kung makikita niyo yung hipo niya, alright, so ayun, pumayat. Dati bilog na bilog to, kung makikita niyo yan, no? Meron pa naman siyang muscles, pero dati kasi halos buong buo yung katawan nito. Pero same pa rin, ang liit niya pa rin nakalapate. Ayan nga, last pagod, dry na dry yung balahibo. Ayan, sira-sira yung pakpak.
Mukhang talagang nilaspag to nung nakadagit dito. Pero salamat sa'yo, binuhay mo. Ayan o, may 3 bars niya, yung pangatlong bar. Ito yung isang palatandaan natin sa kanya. Pero hindi talaga maganda yung hipo ng ibon, tsaka super dry. Pati buntot, ayan kung makikita nyo, sira-sira. Gusto pang kumawala, gusto nang bumalik sa atin. Super dry niya. Tapos tumanda na rin siya. Ayan, tumanda na itsura niya. Pero maganda pa rin siyang hen. Kasi pinili natin to nun. Talagang pinili natin to nun nandun. Kasi nagustuhan natin yung hipo niya nun, itsura niya. Tsaka ayun nga, balansyado kasi siya. Balansyadong ibon. So nakabalik siya. Base dun nung umuwi to dito, kasi pinurga, niliguan na namin to. Base nung umuwi dito, palagay ko nagsusubo kasi basa-basa yun dito sa bibig niya. Bali 3 days na siya, no, dito. 3 days na siya nakauwi. 3 days na. So ayan, nakabalik pa. Alright, so ito, yun nga, ito yung ibon natin na bio pigeon na nadagit. Umuwi siya after 9 months. Yan, gusto na talagang kumawala. Papakawalan uli natin. Kung makikita nyo naman doon sa mga dating vlog natin, ito yung ibon natin na binlag na natin. So pakawalan natin siya. Ayun. Ayun nga, bumalik na nga siya. Nandito na siya ngayon. Bali itong ibon na to, itong training na talaga natin to, ilalaro sana natin talaga siya. Kaso ayun nga, hindi siya nakabalik ng mungkada. Siguro napagod to kasi tuwing ever since na nilalaro na ay tinitraining to, pinangalanan ko siya ng Beyond kasi lagi siyang nahuhuli. Nauuna na yung nakauwi na yung nagtos siya, wala pa rito. Pero ayun nga, umuwi pa rin siya. So ngayon, i-condition lang natin siguro siya, tapos next season subukan nating i-breeding. Kasi may potential naman yung ibon, although hindi pa siya nakalayo, pero nagustuhan ko yung homing instinct niya. After 9 months nakauwi, so susubukan pa rin natin siyang i-breed. So ayan nga, ayan yung bio pigeon natin. So far ngayon, dito muna natin siya kasi nag-i-enjoy siya dito. Inuwian niya tayo, inuwian niya tong bahay na to. Kaya pinababayaan lang muna natin siya dito kasama yung mga flyers natin. Kasi ano niya rin yung trip, paano ba? Parang dahil umuwi siya, so dito muna siya uli. Para maging masaya naman siya yon. So ayan, kita nyo naman, no, laspag na laspag. Shoutout dun sa nakadagit na itong bio pigeon natin, itong ibon natin galing bio research. At least sinalpasan mo na yung ibon, nakauwi na. Alright, so siguro dito muna natin tatapusin ang ating vlog. Peace out.